Okay, ang topic natin ngayon is related sa pag-ibig fund. So, ano ba yung pwede nating mapakinabangan or ano bang meron sa pag-ibig fund? So, ang alam lang natin is pagdating sa pag-ibig, pwede tayong makuha ng salary loan. Ito yung kapag empleyado ka, pwede kang mag-avail ng salary loan. So, another is housing loan. Kapag gusto mo kumuha ng bahay sa developer, and idadaan mo ito sa pag-ibig. House improvement loan, ito yung kapag may existing na bahay ka, pwede mong mag-loan sa pag-ibig to improve yung house mo. And same with house construction loan, ito naman yung pag wala pang existing na bahay. So lupa pa lang siya, kailangan mo ng loan to improve. So we have also calamity loan and multi-purpose loan as the word itself. So maliban doon, meron tayong puwedeng pagkitaan na investment sa pag-ibig. So ito yung Pag-ibig 1 and yung Pag-ibig 2 or tinatawag nilang MP2. So sa pamamagitan ng dalawang ito, puwede kang makapag-ipon or mag-invest ng pera mo sa pag-ibig. So ano ba ang Pag-ibig 1? Ito yung kinakaltas ng employer mo monthly, which is ₱100 plus another ₱100 from employer. So, total of 200. Pwedeng taasan ang monthly contribution. So, just inform your HR department kung kailan mo gusto. Makuha ito ng buo plus interest after 20 years. So, for example, you have ₱200 monthly contribution, which is ito yung basic. So, in 5 years, meron kang 12,000 and 20 years, meron kang 48,000. So, ito yung basic na hinuhulugan natin sa employer natin. So, pwede mong taasan yan. Pwedeng 500, pwedeng 1,000, pwedeng 2,000, 5,000. Nasa sayo kung magkano yung kaya mong ihulog on Pag-ibig 1. So, kung yung goal mo is after 20 years is magkaroon ka ng milyones, so ang ihulog mo dapat is 5,000 kada monthly. So, hindi pa kasama dito yung interest. So, siguro mga darating yung mga 1.4 M after 20 years. So, yun yung Pag-ibig 1. Okay. So, punta naman tayo sa ano ba tong Modified Pag-ibig 2? So, ang Modified Pag-ibig 2 ay isang voluntaryong programa ng pag-iimpok na nagbibigay ng pagkakataon sa mga miyembro ng pag-ibig na kumikita ng mas mataas na dividends mula sa kanilang pag-iimpok sa loob lamang ng 5 years. So, ito, si Pag-ibig 2, 5 years lang ang kailangan mong hintayin, pwede mo na siyang i-withdraw. So, ito yung sample computation. So, ₱500 is yung minimum na amount na pwede mong ihulog sa Pag-ibig. So, after 5 years, meron ka ng 34,921.79. So, pwede ring 1,000, 1,500, 2,000, 5,000. So, depende sa iyo kung magkano yung kaya ng bulsa mo na yung naman tipong hindi magigipit yung mga ng budget mo or yung mga expenses mo. So, yung tamang-tamang hulog lang. So, what more kung let's say mas malaki, 5,000 yung hulog mo. Let's say you have 8,000. So, i-add mo lang yung total ng 1,000 dito after 5 years, yung 2,000, yung 5,000. So, yun yung total nun is yun yung makukuha mo after 5 years. So, itong computation na 'to is based sa 6% interest. So, maaaring bumaba, maaaring
tumaas. So, hindi naman bababa sa 4% yung ma-gain mo rito. Okay, so ito yung frequently asked questions na kalimitan na tanong na pag pumasok ka dito sa um, Pag-ibig 2. Kasi parang yung iba hindi pa nila alam kung ano ba 'tong program na 'to ng Pag-ibig. So, we have one, sino ang pwedeng sumali sa program? So, lahat 'to ay pwede as long as member ka ng Pag-ibig 1. So, ang dividend ay depende. So, nung 2010 was 5.5%. So, yan yung dividend niya. And then, kung if ever na mawala ka sa trabaho, so makukuha mo rin yung Pag-ibig mo. So, parang lump sum nangyayari doon. Hindi mo na kailangan hintayin yung 5 years. So, other is yung total disability o kaya yung member, namatay siya. So, makukuha mo rin yun. Okay, so another FAQ or frequently asked question is, ano mangyayari pag mature na yung membership ng Pag-ibig Ento mo? So, pwede mo siyang kunin and then invest mo ulit. So, depende yun. Pwede rin pababayaan mo pero mas advisable yung i-withdraw mo na siya. So, pwede ko pang ituloy ang paghuhulog sa yes, pwede siya. So, sabihan mo lang sa Pag-ibig na mag-i-invest ka ulit sa kanila. So, maaari ba akong rehistro sa Modified Pag-ibig 2 kung ako ay miyembro ng Pag-ibig 1? So, hindi. Kailangan mo maging member muna ng Pag-ibig 1 bago ka makasama sa or maka-avail dito sa um, Pag-ibig 2. So, yan. Okay, so maaari ba akong makinabang sa mga loan kung miyembro ako ng Modified Pag-ibig? So, hindi ka pwedeng mag-avail ng other loan. So, yun yung sinasabi dito. Pero if ever active ka ng aktibong member ka ng Pag-ibig, so meron kang multi-purpose loan na pwedeng i-loan or yung pabahay na sinasabi. Or kung matugunan mo yung mga eligibility criteria, so baka i-consider na Pag-ibig. So, para malaman ng iba pang detalye, pumunta lamang sa malapit na Pag-ibig branch. Kung lahat ng tanong mo, itanong mo na bago ako magkaroon. So, itong site na to, sa baba, so yung form, pwede nyo ring i-download. So, if you find this video is informative, just like or put a comment and subscribe. So, this is Edmaps Video Tutorials.